Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung mga anak natin na mga kadalagahan at mga binata, no? Pakinggan nyo kami sa topic natin ngayon kasi sobrang importante ang topic natin at tuturuan natin yung mga magulang din natin kung paano nila tuturuan yung mga anak nila about haya, right? This is a very, very important topic kasi usually, ano ba yung problema ngayon? No? Bakit ba yung karamihan sa mga kababaihan, kahit may asawa na, wala pa rin hiya, right? Nakikita mo talaga na walang, as in, parang kinulangan siya ng haya sa kanyang buhay, right? So, kung nakikita mo sa mga young mothers, right, and young father na kinulangan sila ng hiya, ano pa kaya yung mas junior sa kanila, yung mga kasalukuyang mga kabataan pa, di ba? Sapagkat isa siguro sa dahilan kung bakit naging ganito yung generation natin, no? From one generation to another generation, mula sa pinaka mahiyain na generation, dumating tayo sa 2020 kung saan haya is not important at all, right? In fact, may makikita ka na nakahijab, pero wala talagang hiya sa social media. Walang hiya kapag kausap niyo yung mga kalalakihan na kasama niya sa GC, right? Wala talagang hiya kapag nagmag-isa lang siya sa school. Wala siyang pakialam kung touching dito and then flirty dito. Wana'udhu billahi min dhalik, ito yung sitwasyon ng mga anak ng kamusliman, right? Bakit ba ang haya ay hindi na importante sa buhay ng mga kabataan, sa mga young professional, sa mga young mother? Wana'udhu billahi min dhalik. Bakit ba nawala yung hiya, right? And haya in hayat, right? It's a similitude na parehas na salita na lahat pinagalingan ay haya, meaning yung buhay, no, at yung haya ay halos magkaparehas. Ibig sabihin, kapag ang isang babae o isang lalaki nawala sa kanya ang hiya or haya, no, para siyang namatay, right? Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yastahi, sino man babae o lalaki na mawala sa kanya, ma-void sa kanyang pagkatao yung hiya, di ba? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then if al-mashad, lahat ng gusto mo, gagawin mo. Walang makakapigil, mga mami, sa mga anak natin para sa paggawa ng kahalayan. Walang makakapigil sa mga anak natin na mapanatili nila yung kanilang pagkababae, yung kanilang virginity, yung kanilang modesty. Walang makakapigil sa mga kalalakihan na magzina maliban sa haya after their iman, right? At ito yung pinakamalaking outcome ng pagpapabaya, ng pagtatarbiya ng mga magulang sa kanilang mga anak, right? Usually, ano yung dahilan? Kasi walang nanay sa loob ng bahay. Diba? Sabi ko nga, kung saan-saan na busy si mami, right? Si daddy, busy si daddy. Pangalawa, kung nasa bahay man, right? Kinulangan siyang magtarbiya sa kanyang anak. What is the importance of haya? Right? Usually, ano yung tinatarbiya ng mga magulang sa mga anak nila? About fashion. Kabata-bata pa lang yun, baby. Right? Baby pa lang, 1 year old, 2 years old, 3 years old, 5 years old, 7, 8, nakaspageti patas pababa. Kung mayaman, best outfit, right? Kahit na nakikita na ang whatever figure ng bata, kasi bata naman siya, right? So, walang problema doon kasi wala namang aura yung bata, right? Pero, ang problema, dahil yun ang unang inintroduce mo sa anak mo, lumalaki yung anak mo nang hindi na importante sa kanya na nakikita ang bahagi ng kanyang mga katawan. Kahit mismo yung lalaki, right? Usually, pag yung anak natin, for example, nasa 4 years old lang, okay lang yung anak natin na baby girl na lumabas na walang panty. Sorry for the word. So, yung bata, nasasanay siya na okay lang na makita yung kanyang pinaka-importante bahagi ng kanyang katawan. Kahit mismo yung lalaki, right? Baby boy, okay lang, 7 years old, 6 years old, galing sa CR, naligo, okay lang na wala siyang tuwalya. So, yung bata, minomold ng kanyang magulang na walang importante ang haya sa kanyang pamumuhay. Right? Kailangan maliit pa lang tuturuan mo.
And sobrang ako, alhamdulillah, walang perfect na family. And one thing na sobrang pinapasalamatan ko sa mga anak ko is yung mga anak ko na maliliit, sobrang minold nila na talaga namang hindi po pwede kahit na 3 years old ka. No, when you go out from bathroom, you should wear your, make sure na you are covering yourself, right? So, yung bata mismo, hiyang-hiya siyang lumabas kasi nasanay siya from 1 year old, from 2 years old, kahit na malaki na siya na lumabas kasi yung mga tao sa bahay tinuturuan siya na pahalagahan ng kanyang haya. Usually, ano itinuturo ng mga magulang? Sabi ko nga, spaghetti pataas pababa. Ano ang itinuturo ng magulang? Okay lang na lumabas ka kasi lalaki ka naman. Okay lang na nakikita yung aura mo. Right? Naka-short ka kasi lalaki ka naman. No, mali. Kasi kung may hijab ang lalaki, may hijab din ang mga kalalakihan. Right? So between itong tuhod at saka itong belly button ng mga kalalakihan, that is aura. At ilan ang matanda na kalalakihan, pasintabi lang mga brothers, lumalabas. Ang tanda-tanda na, lumalabas walang damit. Ang tanda-tanda na, lumalabas, nakikita ang tuhod. Okay lang na nakikita yung pusod. See? Wala talagang haya. Isipin mo mga kapatid, kung ganito yung pagpapalaki natin sa mga anak natin, plus dadagdagan mo pa ng love dunya, love money, right? Ituturo mo sa anak mo, kailangan maging professional ka, maging engineer ka, maging doctor ka, maging teacher ka, maging CPA ka, maging engineer ka. Kasi ang value mo is tarpaulin. Pag wala kang natapos, wala kang diploma, wala kang kwenta. So, we teach our children to love dunya, to love money, to compete in this world. Tapos, maliit pa siya, tinuruan mo siya na walang hiya. So, ano outcome? These are the reason why, mga kapatid, ang Muslim community, ang mga Muslim na pamilya, bihira ka lang makakita ng isang pamilya na walang problema yung nanay at tatay niya. Mag-i-Islam ang nanay niya, practicing Muslim ang tatay niya. Ang pinakamalaking problema niya, yung anak niya, walang hiya. Right? Hindi lang hindi dahil walang hijab. Wala talagang hiya. Kung sino-sino lalaki ang boyfriend niya, kausap niya. Right? Mga lalaki, ilang beses nagzina, wala uzbillah. Kasi dahil bakit? Sino yung dapat nating sisihin? Of course, the parents. Remember, you are the first teacher. Ikaw, nanay, umikulay, ikaw ang unang teacher. Ang tanong, paano nga ba pagbibigay at magtuturo ang isang nanay ng hiya sa kanyang anak kung siya mismo walang hiya? Or, mali, may haya, mag-i-Islam ang magulang, mali kasi iniisip niya bata pa yung anak ko. No, we need to mold them. Kaya nga turuan ng mga bata habang maliit pa sila. Hindi wajib, pero kailangan ituro sa kanila. Okay, alam mo ba anak? Ngayon, naka-Barbie ka pa kasi 8 years old ka pa lang. Pero pag 10 years old ka na, dapat nag-hijab ka na. Pero okay na hindi ka mag-hijab. Pero pag ikaw ay nagdalaga, dapat naka-hijab ka na. Bakit? Kasi ito yung dahilan. Ito. Ganon din ang anak mo na lalaki. Right? So mga kapatid, ilan ang magulang ang namumroblema? Dear kakasali, ustad, maghanap ng mentor, anong gagawin ko sa anak ko? Matigas ang ulo. Ayaw mag-hijab. Paano? Pag-hijabin mo kung kailan malaki na. Right? Mali Mali talaga sobrang mali Saka mo inintroduce ang hijab no? 18 years old na siya. Hindi na. Nasanay siya na nakahubot-hubad. Nasanay siya na spaghetti patas baba. So, paano mo pipilitin ng bata? Right? Oo, totoo. Ang gabay ay galing sa Allah. Pero walang bababa na malaikat o Jibril para gabayan, magbigay ng tarbiya sa anak mo. Ikaw mismo, mami, ang pagdidilig, ang pagtuturo, ang pagtatarbiya galing talaga sa iyo, mami. Right? Especially the mothers. Walang magbibigay noon. Kahit dalhin mo sa madrasa, right? Maraming yung mga mali. Okay. Bakit may mga bata na nag-aaral sa Islamic school? For example, Ibn Sina and all the Islamic school in the Philippines, like Asia Academic Integrated School. Okay, tinuruan ng teacher. Okay, ito yung hijab, ito yung haya, ito. Bakit paglabas ng bata walang hijab? Kasi mismo nanay niya walang hijab. Bakit paglabas ng bata walang haya? Kasi mismo yung nanay niya nakikita niya na walang haya. So, kinukontra mo pa yung katuruan ng ustad at ustada sa loob ng school. Dinala mo sa madrasa, bakit yung anak walang nagbago? Tanungin mo yung sarili mo. Dahil ang unang magtuturo at ang mag-follow up ng turo ng mga ustad kung nag-aaral din sa madrasa o sa torel ay ang mga magulang, lalong-lalo na yung nanay. So, mga kapatid ko, don't teach your mom
dear parents, your children to love dunya, to be materialistic, maging fashionista, habang maliit pa sila. Nang sa ganun, pag inintroduce mo na yung hijab sa kanila kapag sila ay 10 years old, 12 years old, nagdalaga na, hindi sila nahihirapan kasi nag-sync na sa utak nila na sila ay Muslima, sila ay mananampalataya. Now, anong gagawin natin? Lumaki na yung anak mo. Hindi mo na maayos yung baliko na kahoy. Anong gagawin mo? Right? So, ang gagawin mo, kapatid, kakausapin mo yung anak mo. Subhanallah. Kakausapin mo yung anak mo. Anong kausap ang gagawin mo? Ituturo mo sa kanya ngayon, anak, I'm really sorry. Hindi kita naturuan ng haya. Nagkulang ako ng pagkatarbiya sa'yo. Now, ito yung narinig ko. Mag-aral ka about hijab. Pag-aralan mo about hijab at ituro mo sa anak mo. Hindi mo siya i-force na mag-hijab. Tuturuan mo siya. Ituturo mo sa kanya yung wisdom kung bakit kailangan mag-hijab. Ba't nga ba kailangan mag-hijab? Kasi it is the commandments from Allah subhanahu wa ta'ala through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? Ito ay sinabi sa Quran at paulit-ulit na sinabi sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang dahilan. Hindi dahil ang tatay mo ay ustad, hindi dahil ang nanay mo ay alima, hindi dahil ang tatay mo ay tablik, or masturat, or mag-Islam, o nag-seminar. No. Mali yun. Bakit kailangan mag-hijab ang anak mo? Kasi commandments from Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang dahilan. Panang sa ganon, ma-realize niya na kahit hindi ako nakikita ni Abi, ni Daddy, nakikita ko ng Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Kasi kung si Mommy at si Daddy ang nagturo, so pagdating ng pag-alis ng bahay, ang hijab ng anak mo, dahil takot sa'yo, ilalagay niya sa bag, and then pagbabalik ng bahay, ilalagay niya sa ulo niya. So, it should be why, bakit kailangan mag-hijab ng anak mo? Ituturo mo, Mami, umikulay, dahil ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang Allah? Siya yung lumikha sa atin. Siya yung nagpapakain sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng provision. Lahat ng mayroon tayo at akuliakan, ito lahat ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, wala siyang hinihingi na kapalit maliban sa maging mabuti tayong Muslim. Maliban sa magsala at maghijab. So, uunti-untiin mo yan. Right? Gumamit ka ng wisdom, gumamit ka ng maraming example. Naalala ko lang, si Muhammad Ali, yung pinakamagaling na boxingero, yung anak niya na si Hana, sabi niya, anak, ito yung ginamit niya na story para maintindihan ng anak niya na hijab is absolutely wajib. Right? At ito ay marami ang dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit kailangan mag-hijab. So, ano ginamit niya? Sabi niya, anak, yung yung perlas, nasaan? Nasa ilalim ng floor of the ocean. Right? Saan nakalagay? Sa kabebe, sa shell. So, hindi, nakaprotected siya. Pero pag binuksan ng mga sea diver, ang shell, hindi siya attractive, right? Pero pag binuksan niya, beautiful pearl. Right? Ginamit din niya yung mining, yung ginto, nasaan sa ilalim ng, kalupaan. Dinidig para makuha yung mining. So sabi niya, Hana, you are more precious than gold. Mas precious ka, at akuliakan kaysa sa perlas. So, hindi mo kailangan ipakita ang 34, 24, 34, yung figure ng katawan mo, ng hips mo, ng breast mo, para patunayan sa mga tao na maganda ka. Right? Dahil ang babaeng muslima, ad-dunya umataun wa khayru matauha al-mar'atun salihah. Itong dunya ay punong-puno ng treasure ng mata. At ang pinakamalaking mata, treasure, kayamanan na napapanood sa mundong ito ay ang babaeng muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. Kaya kailangan mag-hijab kasi kailangan mo ng protection. You are more precious than a diamond. More precious than a pearl. You are more precious than a gold. At ang pera, mahalaga, nasa vault, nakatago sa bangko. Ang babaeng muslima, ikukubli sa hijab. Right? Kasi kung ang pera, baka nakawin ng magnanakaw, ikaw ay ikukubli ng Allah sa hijab para hindi ka nakawin ng mga lalaking magnanakaw. Ng puso, susungkitin, uutuin ng babae, and then pahihigain na libre para mawala yung kanyang virginity. Right? So, anong nakakalungkot? Maraming babae nakahijab, pero nagtitiktok sa social media. Maraming babaeng nakahijab, pero mamaya walang hijab sa kanyang post. Maraming babae na nakahijab, pero gumagawa ng kalaswaan
sa kanyang accounts. Wana'udhu billahi min dhalik. Mga kapatid ko, hindi ito ang mensahe ng hijab. Ang hijab ng babae ay ang takpan ng kanyang katawan, magsuot ng mahabang maluluwag na kasuotan, magtakip sa ulo, yung iba nakanikab, mashallah, at syempre magsusuot ng medyas para hindi makita yung kulay ng kanyang magandang binti. Right? At ang pangalawang hijab ng kababaihan is yung wagadod namin absarihin. Kailangan ibaba palagi ang ating gaze, yung ating paningin. Kahit sino ang kausap mo, pag hindi mo mahram, hindi ka pwede makipag-usap ng dala-diretso, dapat nakababa ang paningin mo. Right? Ganon din sa social media. Hindi po pwedeng lahat na lang nang makikita mo, ala, sige, scroll dito, scroll doon. Titingnan mo lahat ng lalaki, lahat ng pogi, lahat ng sikat. Hindi po pwede. Pangalawang, hijab ng babae, hindi lang po yung tandong o mahabang kasuot. Ito man ay naka-skirt, right? Naka-pants ng maluwag, naka-abaya, naka-colored, wag lang attractive. Ang importante, ikaw ay naka-hijab ng maluwag. Right? Ikaw ay naka-hijab ng maluwag, nakatundong ng maayos, hindi nakikita ang dibdib, at maluwag ang kasuotan mo. Sa mga kalalakihan, mga kapatid, ano ang hijab ng mga kalalakihan? Ang hijab ng kalalakihan is lowering the gaze. Bakit? Kasi ang pinakakahinaan ng lalaki is yung mata. Everything na nakikita ng lalaki dala-dala sa kanyang puso. Kaya, tingnan mo yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nur. Kullil mu'minina yagudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum. See? Dhalika azka lahum. Inna Allah khabirun bima yasnaun. Sabihin mo, ya Rasulullah, sa mga mananampalataya sallallahu alaihi wasallam na ibaba ang paningin. Meaning, ang hijab ng lalaki, ibaba ang paningin kasi ang kahinaan ng lalaki ay ang mga nakikita nila dere-derecho, hindi nila makalimutan. Lalo na yung dibdib at yung ano ba to? Itong pinaka neck ng isang babae. Yung legs ng isang babae, yung hips ng isang babae, hindi talaga nila makalimutan. Pero ano ang babae? Wa kullil mu'minati yaghududna min absarihin wa yahfadna furujahun. Ibig sabihin, mga kapatid ko, for you to protect your privacy. Ibig sabihin, kapatid, para maproteksyonan mo ang private part mo, bilang isang lalaki, bilang isang babaeng mananampalataya, ang pinaka-best way after wearing hijab sa mga kalalakihan at mga kababayan, ibaba ang paningin. So, lowering the gaze. Hindi lang sa free mixing, hindi lang sa kaklase mo na lalaki, kung hindi sa ka-GC mo, sa mga kalalakihan at kababaihan sa Instagram at Twitter. Right? Ilang babae at lalaki, walang balak na magzina, walang balak na mag-boyfriend, na in love kay brother dahil sa kafa-follow kay brother. Ilang lalaki ang may takot sa Allah na wala ang kanyang iman, bumaba ang kanyang haya dahil lang sa hindi niya na-control ang kanyang mga mata kung saan niya gagamitin. So mga kapatid ko, hijab is to conceal, para itago. Bakit kailangan itago? Kasi tayo ang pinakamahal na bagay sa mundong ito. Ikaw na lalaki, bakit kailangan ibaba ang paningin? Kasi ang pagkalalaki mo, ang virginity mo, yan ang iyong haya. Hindi porque hindi ka nabubuntis kahit na sino babae kakalantariin mo. Wala billahi min dhalik. May Allah forbid, pasintabi lang. Kung ang lalaki mismo, anak, ipinagbabawal ng Allah na makipag-chit-chat, hindi ibaba ang paningin. Kung ang lalaki mismo na hindi naman nabubuntis, walang mawawala sa kanya, maliban sa kanyang iman at haya, pinagbawalan ng Allah, ikaw pa kaya na babaeng muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. Mami, turuan natin ang ating mga anak na ituro sa kanila ang haya. Bakit importante ang haya? Lalo na sa mga kababaihan. At ang pinaka number one na protection after iman and taqwa to Allah is our haya, to keep the haya. So, bakit walang hiya? Kasi walang iman. The more na mataas ang iman, mataas ang haya. So kahit na ikaw ay pasintabi lang, hijabi, niqabi, kung wala kang haya, wala kang iman. Because haya in iman is a twin, mga kapatid. So hindi po pwedeng tuturuan mo yung anak mo na magsabayan ka, maghijab ka, pero hindi mo ituturo yung importansya ng haya, mami. Ulitin ko lang, sino yung unang magtuturo? Ikaw o Mikulay? Ikaw, Abikulay, ang magtuturo sa mga anak mo. Hindi totoo na porke pogi ka, okay lang. Maraming mga nanay, tuwang-tuwa. Alam mo, itong anak ko, ang dami ng boyfriend kasi pogi. Ay! Wana'udhu billahi min dhalik. Natutuwa ka
na ginagamit ng anak mo ang kapugihan niya para maghasik ng lagim sa mga kababaihan? Natutuwa ka na itong anak mo dahil pinalad na maging maganda, gamitin niya ang kagandahan niya sa haram? Are you supporting your daughter and son to use the beauty to disobey Allah subhanahu wa ta'ala? Dear mommy and daddy, ittaqillah. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So, ituro sa kanila mga mami ang importansya ng hijab. Ang dahilan ng hijab. Bakit kailangan mag-hijab? Kasi sila ay mananampalataya. Commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sila ay mananampalataya. Kaya nga ang kausap ng Allah, wag kullil mu'minina yagudduna min absarihim, wag kullil mu'minata yagudduna min absarihim. Ang kausap ng Allah, yung mga mananampalataya. So mami, ano bang gusto mo sa anak mo? Doktor na may takot sa Allah o doktor na walang takot sa Allah? Sa anak mo, attorney na walang hiya o attorney na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala? Anong gusto mo sa anak mo? Teacher na may haya o teacher na walang hiya? So, mga kapatid ko, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ang unang masuliyah. Kullu mawludun yuladu alal fitra. Kayo ang unang tatanungin ng Allah. Kayo ng mga nanay at mga tatay na iniwanan ng bahay o nasa bahay pero kinulang ng pagkatarbiya sa kanyang anak. Mga kapatid ko, ituturo rin sa anak mo after what is the importance of haya, what is the importance of hijab. Ituturo rin sa kanila ibaba ang paningin. Ang pangatlo, tuturuan sila ano ang gagawin mo at takulay kapag nasa school ka. In free mixing. Oo, hindi ipinapahintulot ng Allah yung free mixing. Ano ang free mixing, mami? Lalaki, babae magkakasama. Sa school, wala kang magagawa. Alangan naman na bilhin mo ang buong university. Bayaran mo lahat ng section. Wala tayong magagawa. Nagmimix yung mga lalaki at babae. Pero ano ang ituturo sa kanila? Anak, huwag mong kakalimutan na ikaw ay muslima. Kahit yun lang, hindi mo kailangan ng dalil. Huwag mong kakalimutan na ikaw ay muslima. Right? So makipag-usap ka sa mga kaklase mo ng may dangal. Talk to them with dignity, with honor. Right? O hindi yung nagpapabebe ng boses. Kasi po, ay brother. Nako talaga naman. Maraming ganyang mga bata. Kinulangan ng pagtuturo ng haya ng kanyang magulang. Ano ang ugali ng anak mong babae? Na parang halimaw sa bahay. Pagkausap mo, napakalakas ng boses. Bastos. Pero hindi mo alam, mami, pag kinulang ka ng pagtuturo ng anak mo ng haya, pagdating sa ibang lalaki, sa kaklase niya, kachichat niya, napakalambing ng anak mo. Akala ng kachichat niya, ng boyfriend niya, perfect na babae. Yung pala halimaw. Bakit? Kasi kinulangan ng pagtatarbiya ng haya. So, turuan ng anak mo, anak, ikaw ay papasok, papunta ka ng school, huwag mong kakalimutan na ikaw ay muslima. Kahit hindi kita nakikita ka ng al-basir, ang Allah subhanahu wa ta'ala who sees everything. Narinig ka ng as-sami, ang Allah subhanahu wa ta'ala, the all-hearing. Kahit hindi kita nakikita, kahit walang CCTV, nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So it's all connected with Allah. Sino ang nag-utos? Ang Allah. But kailangan mo itarbiya kasi ang Allah. That is your number one responsibility. Not giving them, good education sa mga magagandang eskwelahan and then you don't care about them. Uulitin ko lang at ako lang, hindi mo kailangan mami dalhin sa anak mo sa madrasa. Ito ay mga basic na edukasyon na dapat ikaw mismo ang unang magtuturo. Hindi mo kailangan maging alima kahit ikaw ay professional na parents. Alam mo na kung gaano ka-importante ang haya. Siguro naman, bago mo mamit ang asawa mo, naging dalaga ka, alam mo kung saan ka naglapses. Alam mo kung saan ang pagkukulang mo. Alam mo kung saan ka nagkamali. Pero bakit maraming mga magulang nagaling sa mali? Nagkaroon pa rin ng asawa pero mali pa rin ang ginagawa sa mga anak niya. And you cannot blame anyone except yourself. And on the day of judgment, sabi ng Allah, يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Kung ang mga tao, kung ang mga hayop sa mundong ito, may kanya-kanya silang kingdom. Ang kingdom ng lion hindi pwedeng pasukan ng hyena, ng tiger kasi akin lang to. Hindi sila pwedeng magsama-sama kasi nagpapatayan sila. Ang mga tao, mga kapatid, hindi pwedeng mabuhay ng mag-isa lang. No man is an island. Maraming mga tao ngayon depressed kasi walang kausap, walang matinong kausap, walang makikinig sa kanyang buhay, sa kanyang kalungkutan. Ibig sabihin, we cannot exist without someone, without family. Pero sa Yawmul Qiyamah, mga kapatid, Yawmal Uhush Hushirat, sa Yawmul Qiyamah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hayop
walang away-away, magkakapatid sila sa takot nila sa Day of Judgment. Nakita nila ang neraka Jahannam. Takot na takot sila. At ang sabi ng Allah, yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. On the Day of Judgment, ang unang kaaway mo, asawa mo. Ang unang kaaway mo, anak mo. Ang tatay mo. Ang best friend mo. Bakit? Kasi kapag kinulang ka ng tarbiya sa anak mo, I'm telling you, mami, kahit na umitim ang ulo mo, tatay, abikulay, sa pagsasala, sa pagtatablik, sa pagtuturo, sa pagdadawa, ano man gawin mo na pagkasala sa Allah, professional na nanay at tatay, ito ay hindi magiging hadlang sa'yo ang mga anak mo kapag hindi mo sila tinarbiyan ng maayos, habang sila ay maliliit pa. So, ano gagawin natin? Uulitin ko lang, lumabas, kausapin ng mga anak, i-explain sa kanila, right? Gastusan ng malaki para mag-sorry at i-explain sa kanila, mga atakuliakan, I'm so sorry, kinulang ako ng tarbiya, kinulang ako ng kaalaman, dito ako nagkamali at gusto ko maging mabuti kayo kaya sa akin. Huwag silang papagalitan, huwag silang i-blame, huwag kang magsabi na, sinabi ko sa inyo mag-hijab, ba't hindi ka pa nag-hijab? Sinabi ko sa inyo magsala, ba't hindi ka pa nag-asala? Walang ganun po sa panahon ngayon. Kailangan mong kausapin ang mga anak mo ng masinsinan at kailangan mong i-explain ang haya. Ang importante ng haya. Dahil ang haya ay kakambal ng iman. At kapag nawala ang haya, wala ng iman. Kahit na hijabi ka pa, kahit na niqabi ka pa, kahit na nagsasambayan ka pa, kapag wala kang hiya, automatically wala kang iman. So mga kapatid, gaano ka-importante ang haya? Sabi may isang story sa Quran, no? Itong babaeng ito ay sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, faja'athu ihadahuma tamshi 'ala al-istihya. Yung dalawang babae, sabi ng Allah, no? Siya ay naglalakad ng punong-puno ng hiya habang kinakausap ng anak ng Prophet Shuaib alayhi salam. Ang dalawang anak niya na babae, tinulungan sila ng Musa alayhi salam, and then sinabi nila sa tatay nila na may isang lalaki na tumulong sa kanila mula sa mga bandit sa mga kalalakihan, dahil ang dalawang anak ng Shuaib alayhi salam kailangan lumabas para maghanap buhay, para kumuha ng tubig, para tulungan ng kanilang tatay kasi napakatanda ng Shuaib, hindi niya kayang gumalaw. So umaasa lang siya sa dalawang anak na babae ng Shuaib alayhi salam. At sinabi nila sa tatay nila na may isang maginoo na lalaki na tumulong sa kanila. And then sabi ng Shuaib alayhi salam, dahil wala siyang anak na lalaki, puntahan mo siya at papuntahin mo sa bahay para pasalamatan natin. So sila pinuri ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isipin mo, pinuri ng Allah. Hindi natin nakita ang babae ito, pero nilagay ng Allah sa Quran ang kanyang hiya, no? Kung paano siya naglalakad, kung paano niya i-convey sa Musa alayhi salam na, alam mo, yung tatay ko, pinapasabi niya na pumunta ka sa bahay namin para pasalamatan ka. Hindi para magpabebe, hindi dahil pogi ang Musa alayhi salam, hindi para i-attract ang Musa alayhi salam. Naku, ngayon, kunwari nagpo-post, kunwari nagko-comment, kunwari nagla-like kay brother, para lang mapansin ni brother, gumagawa ng sariling iksen ang mga babae. Nagbubukas sila ng fitna, inaakit nila ang mga kalalakihan. Walang hiya, kasi hindi turunuan ng magulang niya ng hiya. Ito, kailangan niyang kausapin ng Musa alayhi salam. Dahil inutusan siya ng tatay niya, kasi dapat lang na maging syakir tayo sa mga taong mabubuti sa atin. At sinabi ng Allah, subhanallah, na working with shyness, naglalakad ang babaeng ito ng punong-puno ng hiya. Wa na'udhu billahi min dhalik. Ngayon, mga kapatid ko, may asawa na walang hiya. Naku, talaga akala mo artista. Hindi ka na available, girl. Problema mo na yan sa Allah, kasalanan sa Allah, kasalanan mo pa yan sa asawa mo. Subhanallah. So, hindi nakakapagtataka na may mga tatatanda na walang hiya. May asawa na walang hiya. Ano pa kaya mga kababaihan na wala pang asawa? May Allah forbid, pasintabi lang mga kapatid ko. So, social modesty mga kapatid, kailangan nating mapanatili ang ating modesty bilang isang babaeng muslima. Right? Hindi kailangan mag-post araw-araw kasi nang aakit ka ng lalaki. Alam mo, ang dami ng usra ko sa online at sinasabi nila, pinapatunayan nila na pag hindi sila nag-post ng picture sa My Day at sa kanilang profile, walang lalaki na nagta-chat sa kanila. Pero the moment na every day or from time to time, nagpo-post sila ng Facebook, marami rin mga lalaki na naaakit at nagta-chat sa kanila. Hi, mataed, hi, ganda. How are you? Are you my classmate? Oh, you're so beautiful today. And then, mula sa hi and hello, assalamualaikum, naging magkaibigan, paggising, nagzina.
Mami, ano ang dahilan? Na wala ng hiya. Ano ang dahilan? Dahil walang social modesty. Binubuksan ng mga kababaihan, may asawa man o wala, ang kanilang Facebook, ang kanilang Instagram, ang kanilang My Day, ng puro laman ng daig pa nila ang mga artista. Sa dami ng picture, ay hindi ko alam. I cannot understand why we need to update people, updating them, validating ourselves to them. Kung saan ka kumain, kung ano itsura mo, ano natapos ng anak mo, whatsoever, one all the bilay mendalig, hindi ko talaga maintindihan. At tingnan mo, mga hijabi, tingnan mo, mga niqabi, ang mga babae ito. Mga kapatid ko, pasintabi lang. Pero ito ang katotohanan. Importante ang haya. Mami, kung maliit pa ang anak mo, 1 year old, 3 years old, ngayon pa lang, tuturuan mo na siya kahit na maliit pa siya, na walang pwedeng makakita ng kanyang private part. Na ito yung dapat. Ito ang dahilan kung bakit kailangan maghijab. Kung bakit bawal makipag-usap sa hindi mahram. Kailangan mong gumamit ng maraming strategy, mami. Right? Hindi yung ginagamit mo, yung free time mo sa mga kawalang yang mga post sa Facebook. Kailangan mo mag-aral ng Islam at i-convey mo sa anak mo ang Islam to the best of your ability with maw'idati wal hikmah. Right? Kailangan mong gumamit ng strategy kasi matataliwa mga anak natin. Lalo na kapag kinulangan ka ng tarbiya, maliit pa sila. With your perseverance, with your dua and effort, din inshallah, Allah will guide our children. So ulitin ko lang mga kapatid, saan ang mali? Ano ang mali? Itinuro natin sa mga anak natin, hindi ang haya, hindi ang iman, hindi ang Allah, ang itinuro natin sa mga anak natin. It's all about fashion, it's all about materialism, it's all about money, it's all about dunya, it's all about tarpaulin, it's all about, career, it's all about job title, it's all about power. Hindi natin sila tinuruan not to love dunya, not to love fashion, not to love anything in this world, but to love akhirah, to love their iman, to love their hijab and their haya. So mga mami, ulitin ko lang, huwag mawala ng pag-asa. Kasi po, marami akong naging estudyante, kakilala ko, spaghetti pataas pababa, pero noong sila ay tinarbiya ng kanilang mga magulang, kumuha ng private tutor ng mga ustad ng mga bata para naman mag-in yung kanilang mga level up, no? Hindi matanda yung ustad na private na kinuha. And then with the dua, then mashallah, talaga naman ngayon yung mga anak nila isa-isang ginabayan ng Allah. So, yan lang po, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa, huwag po tayong mag-lose hope, at syempre wag mamadaliin. Uulitin ko lang mga kapatid, haya is so important kasi isang katutak na mga kababaihan at mga kalalakihan na wala na talagang hiya. No? Yung isa sabi nga niya, he kissed me in my forehead, pinost pa niya. Yung isa pang babae, sabi niya, kaka, gusto ko nang magpakamatay kasi may nangyari sa amin ng boyfriend ko, sa sobrang kaligayahan ko, pinost ko sa Facebook, pero naka-private. Pero hindi ko alam na naka-private, naka-public pala yung post ko. Subhanallah, sa sobrang walang hiya, gumawa na ng kaharaman, ng kahalayan, ng zina, gusto pa nilang malaman ng buong madlang people. This is absolutely 100% reason na wala talagang hiya ang mga batang ito at kinulangan talaga sila ng tarbiya ng kanilang mga magulang. So ulitin ko lang mga kapatid, naway itong series natin na buhayin ang iman ng pamilya ng kamusliman at pag-uumpisa ito sa bahay sa pamamagitan ng kanilang mga magulang ay makatulong sa lahat ng mga magulang na nagnanais na magkaroon ng isang anak na mabuting muslima. Siya man ay engineer, pero Muslim na may takot sa Allah. Siya man ay attorney o teacher o nurse o whatever the degree, pero may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bago sila maging CPA, sila mula ay mga Muslim. Na-introduce sa kanila ang Islam, ang iman at ang haya. Subhanallah. So, hindi kailangan lahat maging alim lahat ang mga anak natin at lahat sila ay maging alim o hafid o hafida. Right? Ano man ang career na gusto ng mga anak natin, supportahan natin sila. Ang importante, huwag papabayaan ang pagtatarbiya sa kanila, especially from 1 year old to 12 years old. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kung may nasabi po akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, it's all from me. Walillahi tawfiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana walhamdulillah. Paki-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.